Sa pagpasok ng taong 2026, puno ng pag-asa ang 38 anyos na si Dayan Gabres na magiging maganda ang takbo ng kanyang bagong taon. Kasama ang kanyang pamilya sa Ilocos Sur, ipinagdiwang nila ang selebrasyon na puno ng kwentuhan at tawanan sa tabi ng dagat. Bilang nag-iisang anak na babae, sinigurado ni Dayan na magkaroon ng sapat na oras para makasama ang kanyang mga magulang bago siya bumalik sa kanyang tungkulin. Walang mag-aakala na ang mga huling video na ibinahagi niya sa social media ay magsisilbi na palang huling alaala ng kanyang masayang disposisyon. Pero sa likod ng mga ngiting ito, ano nga ba ang misteryong bumabalot sa biglaang pagkawala ng isang matapang na lingkod bayan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Kilala si Dayan sa tawag na Bok ng kanyang mga malalapit na kaibigan at kamag-anak. Inilalarawan siya bilang isang napakabuting anak at kapatid na handang harapin ang anumang hamon sa buhay. Kahit na may mabibigat siyang pinagdadaanan sa kanyang personal na aspeto, nanatili siyang matatag para sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa katunayan, madalas niyang i-post sa kanyang social media page ang mga katagang nagsasabing pinipili niyang bitawan ang mga sakit ng nakaraan para makapagpatuloy sa hinaharap. Ang mga salitang ito ay may malalim na hugot dahil si Dayan ay hiwalay na sa kanyang asawa na si John Molinido. Mula nang magdesisyon silang maghiwalay ng landas, si Dayan na ang mag-isang nagtaguyod sa kanilang 3 anak upang masigurado na mayroon silang maayos at matatag na tahanan. Marahil ay nakuha ni Dayan ang kanyang katatagan mula sa kanyang propesyon bilang isang pulis. Nagsimula siya sa serbisyo noong July 2009 sa Regional Personnel and Records Management Division bago siya nalipat sa NCRPO bilang isang administrative officer. Marami ang humahanga sa kanya dahil kahit siya ay isang babae, nagagawa niya ng maayos ang kanyang tungkulin sa gobyerno habang nagiging isang mabuting ina sa kanyang mga anak. Mahilig din siyang magbahagi ng mga kaganapan sa kanyang buhay sa social media, kaya naman laking pagtataka ng lahat nang bigla siyang hindi na makontak noong ika-16 ng Enero. Sinubukan siyang tawagan at i-text ng kanyang mga katrabaho at pamilya gamit ang iba't ibang cellphone pero wala silang nakuhang sagot mula sa sarhento. Noong una ay hindi masyadong nag-alala ang kanyang pamilya dahil nasa tamang edad na si Dayan at naisip nila na baka may pinuntahan lang ito. Ngunit mas naging seryoso ang sitwasyon nang mapansin ng kanyang asawa na hindi dumalo si Dayan sa kanilang daily report sa police unit. Dahil dito ay agad na nalaman ng kanyang pamilya na mahigit 2 araw na siyang nawawala. Mas lalong tumindi ang kaba ng lahat nang madiskubre na nawawala rin ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Ismael. Agad na dumulog ang pamilya sa istasyon ng pulisya sa Taguig upang mag-file ng missing persons report dahil sa panganib na kinakaharap ng mag-ina. Sa gitna ng investigasyon, may mga saksi na nakakita sa mag-ina na umalis ng kanilang bahay sa barangay Lower Bicutan para sana magtungo sa Novaliches. Ginamit ng kanyang mga kaibigan ang social media para humingi ng tulong sa publiko habang ang kanyang pamilya ay patuloy na nagdarasal na mahanap silang ligtas. Pero makalipas ang 1 linggo ng paghahanap, isang malungkot na balita ang bumulaga sa lahat. Natagpuan ang bangkay ni Dayan sa gilid ng isang kalsada sa Malabon noong ika-24 ng Enero. Kinumpirma ng mga autoridad na biktima ng karahasan ang sarhento at nangako sila na hindi titigil hanggang hindi nahuhuli ang may gawa nito. Ngayong wala na ang buhay ni Dayan, nasaan na ang kanyang anak na si Ismael at sino ang may kakayahang gumawa ng ganito sa isang alagad ng batas? Ang natagpuang bangkay ni Dayan ay talagang kalunos-lunos dahil binalot siya sa tela at itim na plastic bag bago itinapon sa gilid ng kalsada na parang isang hayop. Ayon sa resulta ng autopsy, ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay ay isang tama ng baril sa itaas ng kanyang kaliwang tenga na tumagos hanggang sa kanyang collarbone.
Pero ang mas lalong nagpabigat sa kalooban ng publiko ay ang kumpirmasyon na wala sa lugar na iyon ang kanyang anak na si Ismael. Dahil may kasamang bata sa insidente, agad na bumuo ang pambansang pulisya ng isang Special Investigation Task Group para mas mapabilis ang paghahanap sa katotohanan. Sa mga sumunod na araw, naging maugong sa social media ang panawagan para sa hustisya. Habang inaayos ng pamilya Gabres ang burol para kay Dayan, hindi pa sila nakakabawi sa sakit ng dumating ang isa pang balitang wumasak sa kanilang puso. 4 na araw matapos makita ang bangkay ni Dayan, natagpuan din ang 8 taong gulang na si Ismael na wala na ring buhay. Nakita ang bata ng isang magdadamo sa loob ng isang kalamansi farm sa Victoria, Tarlac. Halos hindi rin ito mapansin agad dahil balot na balot din ang katawan nito ng plastic at nagsisimula na ring mangamoy nang malapitan ng saksi. Sa loob ng punerarya sa Tarlac City, tanging malalakas na iyak at sigaw ng pamilya ang maririnig na nagpapatunay na ang batang nakita ay si Ismael o si Maeng. Kinumpirma ng kanyang ama ang pagkakakilanlan ng bata base sa suot nitong damit, sapatos at hitsura ng katawan na nakikilala pa naman ng bahagya. Ayon sa autopsy, hindi binaril ang bata kundi pinatay sa pamamagitan ng pananakal. Ang karumal-dumal na krimeng ito ay nagdulot ng galit sa publiko dahil hindi nila maisip kung bakit kailangang idamay ang isang batang walang kamuwang-muwang. Sa gitna ng paghahanap ng hustisya, unang naging person of interest ang hiwalay na asawa ni Dayan na si John Molinido. Dahil isa ring pulis si John, mabilis na kumalat ang mga haka-haka na baka nagkaroon sila ng matinding pagtatalo na humantong sa trahedya. Ngunit naging mahinahon si John at sinabing naiintindihan niya ang proseso ng investigasyon. Ipinaliwanag niya na kahit hiwalay na sila, maayos ang kanilang usapan pagdating sa pagpapalaki ng kanilang 3 anak. Matapos suriin ng mga autoridad ang kanyang mga alibay, napatunayan na wala siyang kinalaman sa krimen kaya tinanggal siya sa listahan ng mga suspek. Dahil dito, mas pinatindi ng mga investigador ang paghahanap ng mga ebidensya sa kalsada. Sinuyod nila ang mga CCTV footage sa mga dinaanan ng mag-ina noong ika-16 ng Enero. Nagbunga ang pagtitiyaga ng mga pulis nang mahanap ang sasakyan ni Dayan, isang Toyota Innova na may plakang NAK 2796 sa Baguio City noong katapusan ng buwan. Ang pagkakarecover sa sasakyan ang naging susi para mas lumalim ang investigasyon. Naniniwala ang mga pulis na maaaring personal ang galit ng salarin, bagamat iginiit ng pamilya na napakabait ni Dayan at wala silang alam na kaaway nito. Bago matapos ang buwan ng Enero, nagkaroon ng malaking pag-unlad ang kaso na nagbigay ng kaunting pag-asa sa pamilyang Gabres. Noong gabi ng ika-30 ng Enero, naaresto ng mga autoridad ang 3 lalaki sa magkakahiwalay na operasyon sa Novaliches at Quezon City. Ang mga taong ito ang pinaniniwalaang may direktang kinalaman sa pagpatay sa mag-ina. Matapos maaresto ang 3 lalaki na pinaghihinalaang sangkot sa krimen, hindi nag-aksaya ng oras ang mga autoridad. Bitbit ang kanilang search warrant, hinalubhog nila ang bahay ng mga suspek kung saan tumambad ang mahahalagang ebidensya gaya ng mga identification cards, mahigit 100,000 pisong cash at ilang cellphones. Ngunit ang mas lalong nagpatibay sa kaso ay nang matagpuan sa loob ng bahay ang mismong mga cellphone na pagmamay-ari ni Dayan at ng kanyang anak. Bagamat sinubukang itago ng mga autoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspek, mabilis na lumabas ang mga pangalang Katrina Panganiban, ang kanyang asawang si Christian Suarez at ang driver na si Hil Valdemoro. Ang mas masakit para sa pamilya Gabres, hindi ibang tao para kay Dayan ang suspek na si Pia. Lumalabas na inaanak ito sa kasal ni Dayan at itinuturing na niyang parang tunay na anak. Sino ang mag-aakala na ang taong pinagkatiwalaan at minahal ni Dayan ang magiging mitya ng kanyang buhay? Ayon sa investigasyon ng task group, noong ika-16 ng Enero, nakipagkita si Dayan kay Pia kasama ang kanyang anak na si Ismael.
Hindi sila magkakape o mamamasyal, kundi may transaksyon sila para ibenta ang Toyota Innova ni Dayan. Dahil kumpare at inaanak ang kausap, kampante ang sarhento na magiging maayos ang lahat ng papeles at makukuha niya ang pera nang walang problema. Sa kasamaang palad, doon sa bahay ni Pia sa Novaliches, tinapos ang buhay ng mag-ina. Gamit ang kemikal na luminol, nakakita ang mga eksperto ng mga bakas ng dugo sa loob ng bahay. Bagamat hinihintay pa ang resulta ng DNA test, malakas ang paniniwala ng mga pulis na doon naganap ang krimen dahil si Pia ang huling taong nakasama ng mga biktima. Ang mas nakakapagtaka, 4 na araw matapos mawala si Dayan, kusa pang pumunta si Pia sa presinto kasama ang kanyang abogado para magkunwaring nagmamalasakit. Sinabi niya noon na wala siyang alam at nagkahiwalay na sila ng landas matapos maibenta ang sasakyan sa isang buyer sa Baguio. Pero sa gitna ng mga pagtatanong, lumabas ang nakakapangilabot na kwento. May mga pahayag na nagtuturo kung paano pinahirapan si Dayan bago patayin. Habang nagmamakaawa ang sarhento, tila pera at mga ari-arian lang ang nasa isip ng mga salarin. Hindi rin pinalampas ang batang si Ismael na narinig pang umiiyak sa gitna ng kaguluhan. Naniniwala ang mga awtoridad na pinagplanuhan ng maigi ang krimeng ito. Hindi ito magagawa ni Pia nang mag-isa kung wala ang tulong ng kanyang asawa na si Christian Suarez na dati rin palang miyembro ng kapulisan. Sila ang nagtulong-tulong kasama ang driver na si Valdemoro para itapon ang mga labi ng mag-ina sa magkaibang probinsya upang maligaw ang investigasyon. Ang motibo sa likod ng lahat ng ito ay walang iba kundi pera. Matapos patayin ang mag-ina, ang mga suspek mismo ang kumausap sa buyer ng sasakyan. Nakuha nila ang halos kalahating milyong piso mula sa bentahan habang ang pamilya ni Dayan ay naghahanap sa kanila. Sa ngayon, itinuturing ng sarado ang kaso para sa mga awtoridad pero patuloy pa rin ang paghahanap sa baril na ginamit para lalong tumibay ang ebidensya. Gumamit na rin sila ng metal detector sa mga lugar na itinuro ng isa sa mga suspek upang masiguradong walang makakalusot sa hustisya. Sa kabila ng pag-amin ng ilan sa mga sangkot, nananatili ang tanong sa ating isipan. Paano nagawang sikmurain ng isang inaanak na saktan ang taong tumuring sa kanya na parang pamilya? Hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng isang tao kapag nasilaw na sa kinang ng salapi?